So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto, nagrant na po yung mga bata. Pero, uulitin ko lamang po sa inyo, this is a political ad noong taong 2016, which is, sa akin, isa po itong paalala sa ating mga botante. Kasi, 'di ba, kayong mga matatanda, 'di ba, na may edad sa amin. Kayo yung nagturo sa amin na anak, bawal magnakaw. Anak, masama ang mangupit. Anak, masama ang pumatay. Anak, masama ang manlamang. 'Di ba, kayo yung nagturo sa amin ng kabutihang asal. And dapat ginagamit nyo sana, 'di ba? Yung itinuro nyo sa amin, kayong mga magulang namin, sa pagboto ninyo sa mga kandidato. Imagine, sasabihan nyo kami na, anak, bawal magnakaw, pero boboto kayo ng magnanakaw. Imagine ninyo, sasabihin nyo sa amin na, anak, huwag kayong manlamang, pero yung kandidato na ibinoboto ninyo, pinopromote ninyo, nanlalamang. Diba? Nagigets ninyo, mga minamahal, o, anak, huwag kang pumatay. Pero yung pinopromote ninyo, mga minamahal, yung ibang mga botante dyan, di naman natin sa nila lahat, ha? Diba yung pinopromote nila? Kaalyado ng isang mamamatay tao. Diba, naalala ninyo? Pakita ko sa inyo, mga minamahal. Para panood ko sa inyo tong video na to. Sabi ni nanay, huwag magnakaw. Sabi ni lola, huwag mangupit. Sabi ni tatay, huwag papatay. Sabi ni lolo, kung hindi panda, huwag pilitin. Pero sabi nila, may kandidatong magnanakaw. May kandidato daw na kupitero. May kandidato daw na papatay ng tao. Bakit may kandidato na hindi panda? Tanong lang po, sila po ba ang dapat asahan para sa aming kinabukasan? Yeah, it makes sense now. Mga minamahal. So, ang sabi nga, diba, ng nakararami at sa akda na din ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, yung medyo mga late builders, yung mga nasa 40s to 50s to 60s na medyo not so aware. And the social media, may makita lang sila kahit edit post, sasabihin na nila, hala, ganito pala si Digong, hala, ganito pala yung nagawa niya. Hala, 'di ba? Syempre, grabe yung effects ng social media ngayon. Grabe yung effects ng trolling. Pero, I am here na bibihira lang din, mga minamahal. Yung mga kaidaran ko, especially sa edad ko, 22 years old, 'di ba, na nagko-content patungkol sa politika kasi most of them talagang nasa 40s, mga 30s, 40s, 50s. Bibihira lang yung mga katulad ko. And now, gusto ko lang ipaalala sa inyo kung ano yung itinuro nyo sa amin. 'Di ba? Nung bata kami na anak, bawal ang mangupit. Anak, bawal ang magnakaw. Anak, bawal ang pumatay. 'Di ba? Anak, bawal yung tawag dito, hindi pa maalam, hindi pa hinog. Diba? Yung ganon. Kung ano yung itinuro nyo sa amin, sana ina-apply nyo din po. Diba? So, kagaya nito, diba, sabi ng bata, bawal ang magnanakaw, bawal ang nangungupit. Natatandaan nyo tong ginawa, yan o, ni Vice President Sara Duterte. Yan, nakikita ninyo, mga minamahal? Ano yung sabi dyan? House to set determine if Sara's confidential funds beneficiaries really receive the money. So ngayon, alam naman ninyo na merong panibagong name, di ba? May Team Piatos, Team Mary Grace, Team Kokoy, Team Grocery, Team Asim, Team Amoy, di ba? Kung ano-ano pang mga team Dudong, siyan, anyway. Bine-verified, mga minamahal, ng House. Diba? Kung totoong nakaka-receive ba yung mga allegedly name na hindi naman nag-i-exist, diba, ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, if na-verified nila na wala, hindi ba pagnanakaw iyon? Ngayon, kung pagnanakaw iyon, mga minamahal, ang punto natin, sana i-apply ninyo yung sinasabi nyo nung bata kami na huwag magnakaw, huwag mangupit. Kasi dito nakasalalay ang taong bayan. Pagdating ng panahon, yung kinabukasan namin, ang nakasalalay dito. Diba? Sabi dito, mga minamahal, the House of Representatives will verify
if the individuals listed under the confidential funds disbursement of Vice President Sara Duterte actually receive public funds, particularly those not already flagged as fictitious, will focus on 670 names. Oh my goodness, mga minamahal. From the Office of the Vice President or OVP and 272 from the Department of Education. Totaling of 942 names confirmed to exist by Philippine Statistics Authority. But House Majority Leader Paulo Ortega said verification will focus on the 670 names from the Office of the Vice President, 272 from the Department of Education, totaling 942 names to exist by the Philippine Statistics Authority. So we will do our own mini investigation, but this matter is already at the committee level. So we can make necessary requests. Yan yung sabi ni Ortega. Sabi niya pa, mga minamahal, this moves follows the earlier revelation that significant number of names listed as recipients lack of birth, marriage, or death records. So, 1,322 out of 1,992 in the OVP and 405 out of 677 in DepEd. Sobrang daming pangalan nito, mga minamahal. Earlier, Manila Representative Joel Chua, binabasa ko lang to kasi gusto kong ipaalala sa inyo, mga minamahal, na kung ano nga yung itinuro nyo sa amin nung bata kami, dapat sana i-apply nyo din sa pagboto ng isang politiko. 'Di ba? Chairman of the House Committee on Good Government and Public Accountability, Blue Ribbon, also revealed earlier that 405 out of 677 names listed as beneficiaries of DepEd confidential funds under Duterte have no birth record. A clear indication that names were allegedly fabricated. So kung walang record sa PSA, red flag yun. Mga ghost yun. Ghost employees or ghost beneficiaries. Well, kung sa bagay, sa DepEd nga, nagawa niya, di ba, yung ghost students. Nagawa niya din sa Davao nung siya ay mayor. Yung mga ghost employees na yan. So, hindi na malabo. Kahit pa sa confidential funds, merong ghost. Kasi nagawa na nila. So, same pattern lang ang ginagawa. And ang pansin ko, medyo sa tingin nila, ay maliit lang naman to, 125 million lang naman to. Hindi naman ata to mako-call out. Parang ganon. Diba? So, sabi pa dito, Ortega stressed the importance of confirming whether the individuals identified by the PSA truly exist and receive the disbursements funds. It would be good to know if they actually receive the money or not. So, yun yung magandang malaman. Nag-i-exist ba? Kasi hindi na nga nag-i-exist pero dapat malaman natin kung nakaka-receive ba sila ng pera. Kasi kapag hindi, alam na, meron nang nangyayaring himala, kababalaghan sa pera ng taong bayan. So sabi pa dito, he acknowledged that the review of approximately 4,000 acknowledgement receipts is ongoing due to the sheer volume of entries with new questionable names surfacing periodically. There are many names. It's like a never-ending teleserye, little by little. New names are emerging. So again, we have to verify. It's better to certain whether these names have records or not. Yun yung sabi ni Ortega. Pero mga minamahal, anyway, huwag na tayo mag-focus dyan. The POV here, in our content, kayo, yung mga builders, kayo yung nagturo sa amin, di ba? Yung mga oldies na din, na sabi nyo sa amin, pinapayuhan nyo kami nung bata pa kami na huwag magnakaw, di ba? Huwag mangungupit, masama ang pumatay, masama nga ang mga away, di ba? Yan pa nga yung sabi sa, tapos sabi pa nga, kapag may umaway sa'yo, huwag mo na lang patulan, di ba? May mga ganong din magulang. So ngayon, kung na-advisean nyo kami ng ganyan para maging tama ang aming pag-uugali. Ngayon na lumalaki na kami, ngayon na malaki na kami, meron na kaming sariling pag-iisip, bakit hindi na lang kayo makinig
sa amin. Kasi hindi naman kami boboto, mga minamahal, especially ako. Hindi ako boboto ng magnanakaw. Hindi ako boboto ng nangungupit. At hindi ko kailanman gustong i-introduce sa inyo na bumoto kayo ng mga senador na kopitero, nangungupit, ganito, ganyan. Walang alam. 'Di ba? So, instead, 'di ba? Total, tinuruan nyo din naman kami at sa inyo namin nakuha yung ganung pag-uugali, dapat sana yung sinusuportahan ninyo, hindi magnanakaw, hindi nangungupit, 'di ba? Yung tipong tinutukoy ninyo sa amin, mga minamahal, na hindi pa handa, 'di ba? Masama ang hindi pa handa. So dapat pinag-iisipan muna. So ngayon may mga ilang senador, mga ilang personalidad na mga hindi pa talaga handa, hilaw pa sa politika. Pero gustong-gusto ninyo because of their fame sa dinadalang pangalan. So, gusto nating tanggalin yung ganong klaseng sistema. So that, mga minamahal, gusto kong ipaalala sa inyo na, 'di ba? Kayo yung nagpaalala sa amin, kami naman ulit ang magre-remind sa inyo ngayong darating na halalan. Did you really get the point, mga minamahal? Alright. So, yun po. Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat sa inyo at ingat, mga kababayan.